ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Akong pamatud-an nga kining panudlo sa Seventh Adventist Church nga tuig 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit o sa kini kadakong sayop nga panudlo. Mabasa nato dinhi sa ilang libro Lagda sa pagtuon sa Biblia, Seventh Adventist ni South Philippine Union Conference, dinhi sa pahina 31 nag-ingon sila sa tuig 1844 si Jesus misulod sa labing balaan nga dapit sa paghinlo sa langit nung santuaryo. Si Kristo mao ang Pangulong Pari. Dayon ang yutanong santuaryo kada tuig ang pari mosulod sa labing balaang dapit aron dito i-offer ang sakripisyo sa pagpasaylo sa sala sa katawhan. Dayon ang atong Ginoong Kristo sumala nila ang pagsulod sa labing balaang dapit di atong 1844. Nganong nanudlo man niini ang mga Sabadista. Ang unang yung bersyon ni ining tuig 1844 dili ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Sumala sa ilang librong America in Prophecy, pahina 380 mo ning atong mabasa. They refers to Adventists understood that the cleansing of the sanctuary was the purification of the earth by the fires of the last great day, and that this would take place in the second advent. Hence the conclusion that Christ would return to the earth in 1944. Ang ilag yun unang bersyon sa tuig 1844 nga mubalik na si Kristo sa kalibutan. Pero napalpak maning pagtulunan sa mga Adventista, nagipangunahan ni Miller, dahil apel na po ini si Ellen Goldwhite, kay si Ellen Goldwhite, tinunan man to ni Miller. But the appointed time has passed, and the Lord had not appeared. The believers knew that God's word could not fail. Their interpretation of the prophecy must be at fault. So giangko nila ng ilang pagsabot sa tuig 1844 sayop. Mao nga si Ellen Goldwhite naghimo og laing bersyon, iyan ning gihilot ning sayop. Nga nasayop si Miller nga dili tinuod ng 1844 mobalik si Kristo sa kalibutan. Kung ka ng 1844 mao na ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Ang sayop gihilot ni Ellen Goldwhite. Ako ta nasakto ba? Dili kay na ako'y manghihilot nga tiwasan hinuon ka sa imong piang. So 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balang dapit. Husto ba na? Kung walan unta magsulti ang Biblia sa kamatuoran, masakto na si Mr. Bentilio. Pero unsa may giingon sa Hebro Kapitulo 9 versikulo 12, isulat kini ni atong unang siglo, first century ang pagsulat ni Hebro. He did not enter by means of the blood of goats and calves. He refers to Christ. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, he entered the most holy place once for all by his own blood. Nini pala nga bersikulo na panghimakak na nato ang 1844 sa Sabadista.
nga niadtong 1844 kuno ang pagsulod, pero matod sa giwali sa balaang kasulatan, he entered. Misulod na siya dito sa labing balaang dapit. Asa man di ay ang labing balaang dapit? Ang tubag, Hebro Kapitulo 9, versikulo 24. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao, nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit. Apan misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Aduna pa ba'y mas labing balaang dapit sa atubangan sa presensya sa Diyos? Napawa na. Kung sa mana, kung naapa. So si Kristo misulod, nangatubang siya sa iyang amahan dito mismo sa presensya. Kanus ani nahitabo? Diba? Kolosas Kapitulo, Episo Kapitulo 4, versikulo 10, busa siya nga mikunsad maura usab ang mikayab sa lupa sa kalangitan aron lukpo niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Sa ato pa sa pagsaka sa Ginoo sa langit, misaylo siya ngadto sa kalangitan, miadto siya sa presensya sa Ginoo. Mao nga dinhi sa balaang kasulatan sa Kolosas atong mabasa. Ang giwali ni San Pablo na nag-ingon 3:1, sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Sa ato pa sa si Kristo misaka sa langit, human nga siya gito mitubo sa katawhan, miatubang dayon siya ngadto sa Dios kang Amahan. He entered into the most holy place. So nagwali na ang mga apostoles nga niadtong 1844 nakasulod na si Kristo sa labing balaang dapit. Mao nang dako nga palpak kining prueba o pagtulunan sa Masabadista nga ang pagsulod ni Kristo sa langit 1844 pa. Kung walan unta kining mga sitas nga atong giprobe, makaingon ko nga husto ang Masabadista. Pero sanglit ato man tuuhan ang giingon sa Biblia that he entered into the most holy place. Sa ato pa, sa wala pa ang tuig 1844, nakasulod na si Kristo. Apangutan, nakinsa man ng Kristo hakaha nga nakasulod sa 1844. Asa man ay may iskala si Kristo, Mr. Bendelio, sa iyang pagsaka sa langit, nga 1844 pa man ang pagsulod sa labing balaang dapit. Pero sayop ka na kapag tulunan, dawato nato karong kahaponon nga insakto nga panudlo kining gitudlo sa Biblia nga dili 1844 ang pagsuod ni Kristo sa langit, kundili niadto pang 1st century sa iyang pagkayab sa langit, nakasulod na siya dito sa labing balaang dapit. O kining akong pagprueba, so posinte na sa pagpabarug sa tima na akong gipruebahan. So open ako sa iyang mga pangutana. Ang hapon sa akong kaatbang Brother Paul Alima. May hapon. Andam na ba ka sa pagtubag sa akong pangutana? Andam na, sige, pangutana. Salamat. Ang imong tema nag-ingon, sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga mao ang 1844 pagsulod ni Kristo sa langit. Pangutana,
gigamit nimo ang lagda sa Adventista sa pagpamatod sa imong tema nga sayop nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang David. Mabasa ba sa lagda sa Adventista ang pulong sayop ang doktrina sa Adventista? Mabasa o dili? Kategorikal. Di mabasa kayo, may kawatan mo angkol nga siya kawatan. Sunod pangutan na. Sunod pangutan. Kay dili man dahil mabasa. O yun ka nga imo-imo rato o wala sa lagda sa doktrina sa Adventista. Ako nang giko al kontra pinaagi sa kamatuoran sa Biblia. Kay kung wala pa ni nga kamatuoran sa Biblia, sakto ka Mr. Bindilio. Sunod pangutan. Okay. Kay batud pa nimo imong gi-al kontra sumala sa Biblia. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa langitong sanctuaryo sa labing balaang David? Mabasa o dili? Wala, kay kining pagsulat dinhi sa Hebrew 1st century. Akong basahon sa Hebrew 9:12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. So natong 1st century misulod na mo na kanang imong 1844 pilte ko na palpata Mr. Bidilio. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wala ko nag-ingong mabasa sa Biblia. Ang ako objection. Ang ako moderator's time. Buhat lang object ka. What sa ingnon sa ako. Okay, proceed to your objection. Okay. What ana? Okay. 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 What is your objection? Ang akong objection, mabasa ba sa Biblia nga wala ni sunod si Kristo sa labing balaang dapit? Na atay categorical question, answerable categorically. Ni Bridges siya basa, wa siya nitubag sa categorical. Okay. Di yun na mabasa kay sayop na. Kung saan ano, ipabasa rin mo ng sayop man na. Ang sakto mo maning sa Hebrew. 12, he entered the most holy place. Mo nang duha na dahil sakto, iwo pa pasakto ng imong 1844. Mo nang di na mabasa kay perte ng sayop nga pagtulunan Mr. Bindilio. Unong na sa pagbandilyoan ng sayop din nga pagtulunan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ingon ka, matod sa mga apostoles, nagwali na ang mga apostoles nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844. Husto itong pagkasultiyaw sa'yo. Sayop lagi ng imong 1844. Morang di yun na imo mabasa. Ayaw ko pangitae sa butang ng sayop sa Biblia. Kaya husto ng Biblia, imo ikarga na imong sayop pa pagtulunan. Ang mabasa din basahon ako para makasabot yun ka. Hebrew 9:12. He refers to Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered, past tense, misulod na, to the most holy place, once for all, by his own blood. Ang sakto nga during pa sa pagwali sa mga apostoles, nakasulod na si Kristo. So kung imo pa nang ipasud ng imong 1844, di na masud kay sayop man na. Sunod pangutana. Pangutana. Ikaw may gawali ka ganiha, kasulti na rin ganiha. Nga ang mga apostoles nagwali na si Kristo disulod na sa 1844 sa labing balaang dapit. Sayop man di ay ni, matod pa nimo. Uyon ka kay ikaw mismo na sayop. Wa lagi magwali ang mga apostolos ng 1844 kay sayop na. Ang sakto kining 9:12 sa Hebro nga during sa mga apostoles gisulat na kay sa Hebro 9:12 nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit. So kanang imong pangutana nga 1844 ang ipabasa na nimo, di gyud na mabasa kay sayop man na. Pangutana. Ang imong tema sumala sa mabasa sa Biblia o sumala sa dili mabasa sa Biblia? Tuba. Pamatod anako sumala sa Biblia o gipamatod anako kanang imong 1844 perting sayo pa kay dili 1844 si Kristo misulod. First century pa nagwali na nga misulod na si Kristo sa labing balaang dapit. So wa nagpag-asa og puruhan ng imong 1844 nga may sakto na. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo sayop ning nga doktrina
sa Adventista. Unsa man ay hustong doktrina sa 1844 kasayop man ka ang doktrina sa Adventista 1844 itukan. Di na ako obligadong pagsultian ang husto ka sayop lagi na ang akong katungdanan din nga bungkakon ko na nga sayop pinaagi sa paggamit sa Hebrew 9:12 that Christ entered into the most holy place. Nisulod na siya. So ayaw ko pautan-an ng i-prove na ako din ng 1844 kay sayop na siya nga pagtulunan. Imong katungdanan na unya nga imo nang i-prove na correct na. Ang akong pangutana kay ang imong tima conclusive sayop. Prabir ka mo, sulti nga sayop ang 1844 nga may pagsulod ni Kristo sa sanctuaryo sa labing balaang David. Itukan ko na usa na yung hustong pagtulunan sa 1844 nga dili sayop sama sa Adventista. Itukan. Di na nako pagtulunan ng 1844 imo na. Ako lang gi-prove din nga sayop na. Pinagi sa paggamit sa husto nga mga referensya sa Biblia aron mo guba na ng inyong sayop nga pagtulunan kay gihilot raman ni Ellen White ng sayop ni Miller. O sa ako nang giingon na ay manghihilot nga tiwasan hinunay mong piang nang si Ellen White na niwasay ni sayop ni Miller. So pagutana. Mr. Paul, akong pangutana simple. Kay sayop man ang 1844 nga doktrina sa Adventista. Makatug-an ka ba sa hustong pagtulunan 1844? Makatug-an or dili? Tubag! Kategorikal. Tug-anan taganing ang 1844 sayop, unang sayop, 1844, gibasa na ko sa American Prophecy, inyo man agamito ko ni inyo. Ang inyong unang teaching in 1844, nga si Kristo mo balik sa kalibutan sa tuig 1844, na sayop mo. Ang interpretation, according din na sipyat ang interpretation. Ikadong interpretation niyo sa 1844, nga misuot si Kristo sa most holy place, na sayop na pod. So, ang imong pangutana, makatug-an ba ko sa 1844? Makatug-an ko kay pitin sayo pa. Okay. Sunod pangutana. Kung si Kristo musulod sa labing balaang David sa 1844, makahimo siya dili. Tuba. Di yun na pwede mahimo nga mosulod siya, kaya nakasulod naman siya. Pagawason pa rin mo sa 1844, para mosulod na po 1844. Nahon sa naman ka. Nisuod na ganin itong first century. Pagawason na po niyo papasod na 1844. Di yun na mahitabo ng imong ipanaghap, Mr. Bindilio. Ang akong pangutana, Mr. Paul Alima, kung si Kristo musulod sa labing balaang David 1844, makahimo siya o dili? Tubaga, kategorikal, makahimo dili? Di na lagi siya musulod na, kaya nisulod na gani, pagawason pa rin para musulod na po. Asa di mo mabasa? Imo na, manuburehon si Kristo. Ayaw, manipulit si Kristo. Gawas na ko, kipabalikon na po itin po. Posible man nga musulod ka. Di yun, why yun puruhan nga mensakto ng 1844. Kaya naguba na mismo sa kasulatan. Okay. Nga nisulod na si Kristo sa holy place, wala pa gani ang 2nd century sa pagsulat pa sa Hebrew. Sunod pagutan. O yun ka ba, Mr. Parayman, na ang sanctuaryo sa langit, doon ay duha karong holy place o most holy place. O yun ka, sumala sa Biblia, sopa. O yun ko ni Ana. Pero si Kristo misurod lagi sa most holy place dito pa sa 1st century. Gisulat na sa Hebrew 9:12, He entered into the most holy place. Ang sayop diha, bisa pagkatuluhon pa rin mo, holy place, holier place, holiest place. Sayop gihapon ng 1844 nga misulod. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Paul Mone, o yun ka ba nga sa holy place na dito ang mga candlestick, o yun ka or sopa? Why problema na bro, basta ang pagsulod atong giribatehan nga dili 1844. Di ang pangutana, o yun ka? O yun lagi Okay. ko. Wa ko isupak ana. Ang isupakan ako kanang inyong sayop na pagtulunan. Sunod. 1844 ang pagsulod ni Kristo. Gubak na ana dinhi pa lang sa Biblia. So Sunod pangutana. Kung mabasa nako sa Biblia nga nakita sa usas mga apostoles nga si Kristo nagtindog diha sa dapit nga doon ay candlestick nga mao ang holy place dito sa langit, supakon mo yunan? wa lagi na problema. Kay ngano man
holy place, most holy place, ang atong gidebatehan ang most holy place man. Nga si Kristo lagi misulot na 1844. Okay. O sa sayop lagi ng imo Mr. Bendilio, 1844 misulot. Guba naman sa 9:12 sa Hebrew. Matod pa nimo na nasunod na si Kristo sa most holy place. O niya ang holy place, lahi sa holy place, kay na ang candlestick. O niya, uyon man di ay ka, nga nakita sa usas mga apostol si Kristo, nga dito siya sa dapit sa holy place, nga na ang candlestick. O yun, asa may tinoda na? Sa most holy place ni Kristo, o na pa sa holy place. Tumaga. Ang tinuod kining Hebrew 9:12 ang imo mo'y sayop 1944. Sure pangutan na. Okay. Kay matod pa nimo ang Hebreano 9:12. Ang Hebreano 9:12, mabasa nimo nga gikan dinhi siya si Kristo ni diretso sa most holy place. Wala ni agi sa holy place. Tumat. Daghan na itong ipangbasa nako nga he entered into the most holy place. Asa man siya gikan sa dang mikayab man siya. Kibasa na ganaw dito sa... Okay, salamat. Okay. Para bro, tigbasa ko no ka bro. Ako hayon tigbasa kay may na magsulti ta nga naa toy tigbasa. Okay, atong ihatag na usab ang kahigayunan sa musupak nining maong tema sa gipabarugan sa tuigsoon Brother Paul San Pablo Alima, sulod sa 15 minutos. Time start now. Okay, mayong hapon mga kaigsunan ko rin sa Cebu sa Plaza Independencia. Karon pa ko kakitag debate nga nahibalo siyang sayo pero di siya katugak kung siya husto. Nakuha ba ninyo pawag? Once mo conclude kag sayo, ito ka ng husto. Kaya unsaon nimo pag-convince sa tao nga sayop na nawa kay ma-prove na husto. Tinaw. Nangutana ta, mabasa ba sa Biblia na si Kristo wala ni sulod sa 1844 sa labing balaan dapit? Ang tubag niya, di mo basa. Nakasulod lagi. Nakasulod na daw. Mato pa na, kasulod na. Ang pagutana, dito ba buka ni siya? Ha? Ha? Mga kaigsunan o mga kaigalaan, nigamit sa lagda, gigamit ang 1844 nga nisulod si Kristo sa labing balaan dapit. Lagda sa Seventh-day Adventist, pamatod aniya, sumala sa Biblia ang referensya, gipangutan sa lagda, mabasa ba nga sayop? Why mabasa? Kay why kawatan mo angkon? Wa man ko nangutan ang kawatan mo angkon bagdi. Kay ang tubag, may unta to pangutan ang kawatan mo angkon dili. Di ba? Unsa to tubag ka? Why kawatan mo angkon? Nangutan ako man, mabasa ba diha? Na sayot ang doktrina diha nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Why mo basa? Ingon dahil siya. Dagan siya gipangbasa. Usas gibasa niya Hebreano 9:12. O niya 9:24. O niya ang nindot igsoon, mo nindot ni angkon siya nga lain ang hulagway sa balaang dapit o sa labing balaang dapit. Nga niangkon po siya nga nakita sa usas mga apostolis nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit pa. Sa ato pa ang Biblia, wala di ay na automatic nagtudlo na gidritsos Kristo. Kay og dritso pa, dili daw ta na gidritso, gidsulat nga nakita dito siya sa dapit nagtindog sa duna na diha ang mga kandilero or candlestick. Muna mo basa sa Biblia. Atong basahon. Ato to sa Catholic version. Naagi tinuod nga sanctuaryo sa langit. Hebrehanon 8:5 atong basahon. Hebrehanon 8:5 yung dire. The worship in copy and shadow of the heavenly sanctuary
as Moses was warned when he was about to erect the tabernacle, for he says, "See that you make everything according to the pattern shown you on the mountain." Okay, naabay langit ng sanctuary. Naawala. Naa heavenly sanctuary, mabasa. Ang pangutana, ang heavenly sanctuary igsoon, giyon sa manipaghulagway kay mao man gipakita sa Dios kang Moises sa diwa pa siya nagtukod og sanctuary dinhi sa yuta. Mani Hebrehanon Kapitulo 9 versikulo 1 ngadto sa 3 sa The Living Bible Catholic Version. 9:1 ngadto sa 3. Ingon duni, "Now in that first agreement between God and His people, there were rules for worship, and there was a sacred tent down here on earth. Inside this place of worship, there were 2 rooms. The first one contained the golden candlestick and a table with special loaves of holy bread upon it. This part was called the holy place. Then there was a curtain, and behind the curtain was a room called the Holy of Holies." Og sa gingon, gisulti ni Apostol Pablo na ang sanctuaryo dito sa langit na gihapon ang kahimtang na dunay duha ka room, duha ka kwarto. Ang holy place na diha ang candlestick. Unya na'y kurtina nga nakaulan, unya ang luyo niya ng maong kurtina ang the most holy place. Sakto to iya. Nagibasa sa Hebrehanon 9:12. Pero sa di pa maabot sa Hebrehanon 9:12, klaro tinaw na si Kristo dito nakita sa dapit sa may holy place. Revelation 1:12-13 atong basahon. Revelation 1:12-13, "When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. His hair was white as wool or snow, and his eyes penetrated like flames of fire." Asa nakita igsoon sa Ginoong Hesus ni Apostol Juan dito sa dapit nga naa ang candlestick, mga kaigsuonan, dito sa langit. Unsa gani, baliko nato igsoon ang Hebrehanon 9:1 ngadto sa 3, ang dapit sa may candlestick holy place, mga kaigsuonan, dili most holy place. Ato basahon, baliko nato. When I turned to see who was speaking, there behind me were 7 candlesticks of gold, and standing among them was one of look like Jesus, who called himself the Son of Man, wearing a long robe circled with a golden band across his chest. Okay, klaro. Kaya ang atong tema, Biblia magreferensya. Naay mabasa nga si Kristo nakita dito sa balaang dapit nga naadapit diha ang candlestick. Kaya na may referensya sumalas tema
Mauna nga sa Selected Messages Book 1, page 125, nag-ingon din in 1844, Christ entered into the most holy place. May pa ko, kaya na ko'y nabasa, siyang ningong sayo, wag yun yung tao'y nabasa nga sayo. O niya, normal man na. Basta gani kaatbang sa pagtuo, di yun na mo uyos doktrinas gitudlos kaatbang, puro guna sa bisag sakto. Di ba? Kinsa man ko nung tawana karon nga mutugaan, mo uyon nga, sakto ng doktrina niya, kaaway ka, kasupa ka sa maong pagtulunan ka sa maong relihiyon. Mauna mga higalag, mga kaigsuunan, initaknaa sa kahaponon. Isip usakan negative sa tema. Ako lang gisundan siya nga ang iyang Panginoon ni Dritso si Kristo sa most holy place dili na tinood pero dili ko angay ko mapamaton ani. Ako lang gikorek ang iyang iwan nga gihilot ko ni Mrs. White, hira ba po makabasa si Ellen G. White manghililot. O kani mabasa na si Ellen G. White mananabang manghililot pa noon. No? Nga, Salmo 101:5, ang magbutang-butang ta, di na mata ka gawa sa silot. O kung sa silot sa Ginoo. Ano, nagpahilot is Paul Alimak ang Mrs. White, mo to, o po ko kami siyang, ako nagpahilot ko, Brad, gitiwasan magdog ang piang. Munang nakakonklud kong na, manghililot si Ellen G. White nga motiwas pos na piang. Higala, igsoon, pila na oras, niining takna mga kaigsuonan. Atong na suta, opinion ra ni Paul Alima, ang conclusion na sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balang dapit sa langit. Nga naman, wabay mabasa. Sumala ko sa Biblia ang referensya. Ha? Nga ni Arabagoy ilang kuan nga libro katikis sa Catholic Church nga ang bugtong mo interpret sa Biblia mao lang ang magisterium nga mao ang Papa sa Roma. Asa kaha mabasa sa ilang CCC nga ni-declare ang ilang Papa nga sayop ang doctrine sa Seventh-day Adventist na 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Kung naay mabasa manggaling, nakatabla. Nga naman, nabasa kung sa kontro man po, natural man na. Nakatural man na. Pero, kanis Brother Alima, buutan kayo ni. Mutugaan na po na siyang way mabasa. No? Now, initak na ang mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Kung di mo gamit kang sayop na, di anang gusto. Kay, nasigira kang iyong sayop, wapo ka ipresentar nga husto. O niya sumalas Biblia, imong ibasayan ang Biblia, pangutanaon po ka, wapo kayo mabasang sayop na. No? Mao na mga kaigsuonan. Mao na nga burden of proof na niya karon kay negative man ko. Negative ko ani nga tema. Ani nga debatiha. Burden of proof na niya nga mingon na siya. Kung mabasa na ko dili sa Biblia nasa yup ang 1844 na doktrina sa Adventista na si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. O yun na nimong kapildihan. Mabasa sa Biblia na mga kaigsuonan, wailangan, akong hipuso na, uli ko dumagite. Di ba? O kung mabasa, di ko magdalik-dalik uli ani, kay pintahonon pa na niya, kay ang iyang sumala sa Biblia referensya, ni resulta sumala na niya. Muna, akong tambag ni sa akong kaatbang, amigo kay nako ni. Sa sunod nga debate, ayaw gamita ang Biblia kung wag gyoy kay mabasihan diha. Ing na sa sunod nga debate, pamatod anako
nasayot ang doktrina sa Adventista sa SDA na si Kristo nisulod sa labing balaan dapit 1844 sumala nako way labot ang Biblia. Wala ka na mga kuhan ka sa radyo, iya lamang ni sa nagsibya way labot ang istasyon. Kaya imong apil-apilon ng Biblia o di ka makatukan na mabasa sa Biblia nasayop na katilingban sa mga taong maminaw, naghimo-himo ka og ideya na walay pasikaranan sa Biblia. Gibasa nimong Biblia nga imong himong puhunan nga ang imong tiba tinuod kay nay Biblia nga mo pamatod apan napakyas ka kay waka nakapamatuod sa Biblia na ang doktrina sa SDA 1844 musulod si Kristo sa labing balaan dapit sayop mga kaigsuonan niya di ko no makahimo mura po na Kristo nga Dios nila nga di makahimo. Makahimo ba si Kristo pagsulod? Adili makahimo. Magbuti kang Kristo pagsulod. Walay butang adili mabuhat sa Dios. Lucas 1:37. Basig kinilang Kristo inutil. Kay dili makahimo sa pagsulod sa 1844 sa langit ng santuaryo sa labing balaang dapit igsoon. Ang akong Dios makahimo sa tanang butang na si Kristo. Mahimo niyang tanan. Igsoon higala, negative mo ko. Sa may katungdaran sa negative, alang-alang mo yun. Ha? Di ko mo yun. No? Kay negative man. Kay sa debate, o say affirmative, o say negative. Ang pakyas lang sa akong kaatbang karon, nagamit o sumala sa Biblia ang referensya, pero wag gyud mabasa ang iyang tema sumala sa Biblia ang referensya nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Mauna atong hinuktukan mga igsoon. Kamong naminaw karon ang inyo pagtimbang-timbang lang sa debate walay daog wa ipildi nga naman gawas og magpustahan ay mo diha o saan po ninyo pagdeklaran kaya ang moderator di man ni judge ha? Anya niining debatiha kami ni Brother Paul Alima kami duha pildi ganuan kami may nigasto sa among kaugalingong plito Brother Paul Alima apersa praise the Lord pero ngay mo ingon diha natapla na mo iripan na mo ang inyong mga plite kamong duang Brother Paul Alima aron dili mo intawon mapilde haw amo ra po ng dawaton aron kami puros na po ni daog no kaya nga mo diri mga kaigsuonan ug mga kahigalaan layog sa rason pero way labot ko rason mga higala kaigsuon pagpakan atong Ginoo ay mo okay daghang salamat maayong hapon kanatong tanan. Agan pag-usap o masipang pagpak ang ato ang negative side, Brother Mitchell Pendilio. O karon na rin natin sa cross-examination nga magikan sa atong affirmative side, sulod sa 10 minutos. Time start now. Mr. Mitchell, kung kining pagtulunan sa Sabadista nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit husto ni yun sa manimo pagkasayod nga 1844 ang pagsulod ni Kristo sa labing balaang dapit. Daghang salamat sa simple nga pangutana. Ang tubag is very simple. Giunsa nako pagkasayod kay niya dinhi sa Selected Messages Book 1 page 125 Christ entered into the most holy place in 1844. Salamat sa nindot nga pangutana. Ang tema sumala sa Biblia referensya sunod nga pangutana. Kanang selected message kang kinsa man nga sinulat kailin G. White no alang-alang po ni sa inyong Santo Papa o niya referensya man wa man nagingon ang referensya nga ang amo orang referensya ang Catholic referensya lang dili ang amo dili ang salain mauna nga kay sumala ba sa referensya Biblia
mababasahon unta nimo diri nga nagtugaan po ni nga sayop ang 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaan dapit. Sunod pangutana. Sa ato pa si Ellen Goldwhite ra ang miingon wala ang Biblia. Excuse me. Sa ato pa kay matod pa nimo si Ellen G. White ra magkahiniingon ug mao na imong source sa imong kasayuran. So sa ato pa si Ellen Goldwhite ra miingon nga 1844 ang pagsuod kaysa wa na sa Biblia. Motubag na ko. Ayaw nang sa ato palagi kay apil ko ana. Nagdebate ko ta sa imura. Ang giingon ni Ellen G. White naghatag siya ginsaktong tuig na si Kristo ni sulod 1844. Ang inyong libro nagtudlo nga si Kristo ni sulod sa labing balaan dapit. Natubag ang pangutana kay ang pangtima sumala sa Biblia referensya. Sunod nga pangutana. So sa ato palagi kanang tuig 1844 nga si Kristo misulod sa labing balaang dapit kang Ellen Goldwhite ra na nga teaching nagsulti og tinuod o namakak. Ate, wala gyud namakak si Ellen G. White. Ngano man napamatod-an man sa Biblia nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit, human siya nakita ni Apostol Juan nga nagtuwa dito sa balaang dapit. Mao nang gihatagan lagpit sa ni Ellen G. White unsang tuiga ni sulod. Kay si Kristo makasulod sa bisan unsang tuiga kay akong Dios dili inutel. Bisan kanus amo sulod, ang imo ra inutel kay di na makasulod 1844. Ining Hebro kanos ama nagisulat o na ba nga nasulat ni adtong unang siglo? Excuse me, moderator. Out of context. Ang tema sayop ang doktrina sa Adventista. Wa gyud nagtima kanus-an nasulat ang Hebro. Ibalik sa tema kayo akong ubanan masaag ming duha. Counter objection, Mr. Moderator, ang among tema sumala sa Biblia referensya. Nagamit ko ining Hebro aron gub-on nako nang giingon sa ilang maestra nga si Ellen Goldwhite 1844. So ang ako premise kining Hebro nasulat ba ni atong unang siglo o yun ka dili? Okay, rolling sa ko sa duha ka objection. Brad Mitchell, ang pangutana ni Brad Paul is valid. Your objection is not granted. Excuse me, Mr. Moderator. Kaya pagpahalata. Excuse me. Why? Excuse me, Moderator. Moderator's time. Excuse me. Rolling, always respect the ruling of moderator. Ganong valid man? Kasi siya ang affirmative side. Ang affirmative side, naasay right, nga ipangutana ang iyang gipabarog. Gigamit niya ang Hebro sa pagpangutana. So, naasay right. Excuse me, Mr. Moderator. Ang tatala po clarification sa kagabay. Clarification sa kagabay. Gigamit niya ang Hebro. Excuse me ha. Murespeto ko sa imo, pero ay klaro. Gigamit niya ang Hebro sa pagpamatuod nga si Kristo sulod sa labing balaang dapit. Wala gamitan niya ang Hebro kanos agisulat. Inausap ang noon. Iyang gipamahayag ganina. Nga first. Wala question. Sa kita naman ikaw tani. Gipamahayag sa atong affirmative side nga first century ni sulod. Gikot niya ang Hebro 9:12. Ang affirmative side pwede niya nang magamit ang iyang mga statement kay siya ang affirmative. So ikaw nga negative, obligado kang mutubag sa claim sa affirmative side. Sakto na. Pangutanon ko niya sa Hebro 9:12 nga nisulod ba si Kristo wala. Di ko pangutanon niya kano sa gisulat. Moderator's time. Please respect lagi moderator. O sabi ato ang sig moderate ani. Paano na sa ba? Naminom. Sa man naduga na magnilantugi. Mao naman ni ato ang ruling. Mao po na ito ang mga rules ani reglamento. Once kani kung mabasa ka og mga argumento sa debate, klaro na ang affirmative side kay siya may claim, pwede niyang mapangutana ang iyang mga gipabarog. Affirmative side man unless kung he is negative. Siya man ang affirmative kanang iyang gipanggamit kay imo man ang gisupak na siya imo man ang gisupak ang iyang mga statement. So kaning imong gipang supakan nga statement, pwede sa daniyang gamiton pag okay. Balik nimo. Okay, Mr. Moderator. So,
Ang ruling Okay. na to, inahanglan, Okay. mutuba gyud ka sa Okay. maong pangutana, kay ang pangutana is valid. Okay, Mr. Moderator, before na ako na ihatag ng pangutana. Isa kadali. Please proceed. Repeat your question, Brad Paul. Gigamit na ako ning Hebro Kapitulo 12 sa akong pagbabarog. O gisukna ko lang ikaw kung ining Hebro ba, nasulat ba rin itong unang siglo? O di ka ganahan mo to bago kirapot sa ako. Okay, ang akong tubag mo ni siya. Matubag na ko na. Pero wata dire gadibati kanus anak gisulat. Pangutan na ako, nisulod ba siya 1844 o dili? Kaya itong topic mo na. Wa mata gadibati yun dire kanus ana sulat ang Hebro, kanus mo na ato na lang nagdibatihan, kanus ana nasulat ang Roma, mo na ato dibatihan. Okay. Wa mata gadibati diha. Ang imong tema, ang imong pangutana, i-coincide sa tema. Ang Hebro nasulat ni atong 1st century, wanay lalis. Og sumala din sa Hebro 9:12, he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once and for all by his own blood. Sakto ne, dili, kategorika. Sakto na. Wagod na sayop. Pero wa nagsulti diha nga sayop ang pagtulunan sa SDA nga 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit. Walay pitsa diha. Walay pitsa gitudlo lang ni Apostol Pablo nga naay ni sulod si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit. Gipahayag ni Juan prior siya ni sulod nakita si Kristo sa balaang dapit. O niya, gitudlo ni Ellen G. White nga 1844 siya ni sulod. Sulod nga pangutana. Kay miingon ka man nga sakto ang akong gibasa nga he entered the most holy place. Nakasabot ka ba og pulong entered? Okay. E-N-T-E-R-E-D? Wala. Nakasabot ko, Mr. Apol Alima, nga ang Biblia mo gamit dito sa past tense, nga dili past tense. Sama sa Juan 17:5. I had glory with you. O niya past tense na, pero present tense. Ang Biblia, dili ni mo na kuan sa grammar, nga imong ikuan ang grammar, kay kuan as past tense na siya, nahitabo na kay maglayog ang Biblia. Sa pinadayag gisulti nga si Kristo nakita ni Juan dito sa balaang dapit sa pinadayag 1:12 ug 13 diha sa Hebreano 9:12 gipakita lang diha nga si Kristo human dito nisulod na pod sa labing balaang dapit. Onya gitudlo ni Ellen G. White kanus as siya sulod 1844 kay ang di mo magod sumala sa Biblia ang referensya. Basa sa Biblia o kang Mrs. White nga sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844 aron makabarog ang imong tema. Sunod pangutana. Kay nakasabot ka man kaha og pulong entered. Unsa man ang entered? Wa pa kasulod o nakasulod na? Okay, mutubag na ko. Gipahayag ni Apostol Pablo nga nisulod. Pero wani ingon niya nga dili po na 1844. Pero gisulti ni Apostol Juan prior ana nga tuwa siya sa balaang dapit. O niya gihapahayag din Diyos aron ka magiyahan nga 1844 siya nisulod. Kaya ang imong tema sumala mas Biblia ang referensya. Kung dahanto di ka makabasa nga sayop ang doktrina sa Adventista nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit 1844, wagoy nahimo nakabarog ang imong tema. Sulod pangutana. Kining pag-ingon nimo kining pulong entered nakasulod na og dili kay mosuluray pa. Nagsulti kag tinuod o namakag? Nagsulti kag tinuod kay ni pasabot ni Apostol Pablo ni ana wala gahatag siya pitsa. Wala siya gahatag unsang tuiga. Gipahayag niya nga human dito si Kristo nakita sa balaang dapit dito na po siya nakita nga nisulod sa labing balaang dapit og mga tuna kag pitsa di adire sa Ellen G. White selected messages book 1 page 125. Ang imong tema sumala sa Biblia ang referensya wa kay nabasa imo ra na ang doktrina sa Adventista na 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit sayop basta panglingkamot gyud nga makabasa kay referensya og Biblia.
aron makabarog imong pangutana. Imong tema. So sa ato pa, uyon ka na nga si Kristo misulod na sa labing balaang dapit sa pagsulat ni ining mong Hebro. Wato nagingon diha nga pagsulat na ako nani nasulod na si Kristo. Wa yun. Di ko kumuyon. Ang mabasa diha nga nisulod si Kristo, ang mabasa diha gipakita nga human si Kristo dito nakita ni Juan sa balaang dapit, nisulod siya sa labing balaang dapit. Kanusa 1844 selected messages, book 1 page 125. Ikaw wa kay nahimo na ako'y nabasa nga nisulod kanusa aban wa kay nahimo Biblia referensya wa mabasa nga sayop ng doktrina kay kanang pagyuni mong sayop wa referensya Biblia ni David nimo kay imo-imo ra na. Sa ato pa kay miuyon ka naman nga kining entered misulod na dayon gisulat ni sa writer ni antong unang siglo. Sa ato pa uyon ka na nga sa pagsulat ni ining Hebro 9:12 si Kristo nakasulod na sa labing balaang dapit. Di mo ko mauyon kay wala dihay mabasa. Wala mabasa. Ang akong uyunan nagapahayag lang si Apostol Pablo nga human nakita ni Apostol Juan si Kristo dito sa balaang dapit, iya na pong gitudlo nga nisulod na po siya sa labing balaang dapit. Mao na akong uyunan. O niya kaya ang imong tema o sa tema, pamatudan ko nga ang doktrina sa Adventista sayo sa Adventista sayo o sa sayo 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit. Asal gibase Biblia referensya matapos lang ang tema walay nabasa Biblia referensya sayop ang 1844 si Kristo nisulod sa labing balaang dapit kaya ang Kristo nako pwedeng musulod bisag kanusa kay gamhanan siya ang tanang butang mahimo sa Dios. Sunod pangutana. Uyon ka ba Mr. Bendilio nga ang labing balaang dapit mao mismo ka ng kung diin anaa ang trono sa Ginoo? Okay, mutubag na ko. Mutubag ko. Mutubag. Wag yo'y mabasa nimo diha. Nga ang gingon diha sa gingon ni Apostol Pablo, ang sanktuaryo sa langit na bahin sa duha. Wala ang dapit o labing bala ang dapit. Hebrohanon 9:1 ngadto sa 3. Wala gyud. O niya ang trono sa Dios, kung imo tanong God is everywhere. Ingon na nagibasa sa Efeso 4 versikulo 10 na kahukmanan ni Kristo at sa Diyos na atanan. Pero di mo gubang kamaturan nga nisulod si Kristo sa labing balaang dapit, human nakita siya ni Apostol Juan na dito sa balaang dapit o niya gitudlo ni Ellen G. White 1844 selected messages book 1 page 125. Sunod pangutana. Asa day dapit sa imo Mr. Bendilio ang labing balaang dapit kung dili ka na mong trono sa Dios? Mutubag na ko. Tubag. Ang labing balaang dapit na sa ikaduha na kwarto sa sanctuary. Daghang salawat. Okay, daghang salamat. Benson sa pagutana ni Mr. Alima, nakabantay ba kung mabasa na ako sa ini nga referensya na sayop ang doktrina sa 1844 pilde. Nakadungog mo? Nakadungog ba mo nga nagingot siya kung mabasa na ko sa Biblia na sayop ang doktrina nga 1844 nisulod si Kristo sa labing balaang dapit pilde. Nakadungog mo? Kay waban mo nakadungog pag-ingon niya siyang tema pamatunan ako nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina 1844 ni sulod si Kristo sa labing balaang dapit sumalas Biblia ang referensya dagtugan sa tinuod ng bakat. Di ba klaro? Di ba klaro? Nakabalusi ang sayop ang doktrina sa Seventh-day Adventist nga 1844 si Kristo ni sulod sa labing balaang dapit pero way gigamit ang basihanan Biblia ang referensya pero wa ko kadungog unsang referensya ang gigamit. Wa ko gigamit, wa ko kadungog unsang bersikulo ha. Asa sinadagan. Kanos aman gisulat ang Hebro. Wano taga debate diri kanos ang gisulat ang mga libro sa Biblia? Ha? Dapat affirmative ka, nigamit kag Biblia, sumalas Biblia ang referensya,
sayop ang doktrina sa Adventista, 1844 ni Sulod si Kristo sa labing balaang dapit, imong gitudlo, imong gibasa, diabra no, inyong, labi na kung inyong basa, among basahon. Pareha ba na mo gamit sa basas Katoliko, pareha ganiha. Di na niya ako nun ang sinunod silang pare. Huwag yun siya nakaka-counter. Di ba? Dako kayo itong impact. Dako kayo itong impact. Ano dakong impact? Ilang basahon mismo nagtugaan ni Apon sa pagtulunan sa afirmatibong Adventista. Karon, nahimo ba ng alima? Wala. Niya dyan yung libro, wala nga basa. No? Great controversy. Na, o iyan yung gigamit-gamit, pertigong kubuta sa iyang panghuna-una, kay great controversy ko na. Dakong kasamok. Munang wagod siya bigod siya makasamot sa iyang doktor, sa iyang ipamato ng sayop. Samok yung kayo sa iyang panghuna-una. Mauna mga kaigsunan. Sa Biblia, way mabasa ang iyang tema. O sa iyang tema, be? Negatibo ta. Iyan ang tema dire. Pamatudan ko nga sayop ang Seventh-day Adventist nga doktrina nga 1844 si Kristo nisulod sa labing balaang dapit. Muli ang pamatuod. Sumala sa Biblia ang referensya. Gigamit niyang lagda sa Adventista. Abi na akong tuwan na dito. Sayop ang doktrina sa SDA nga si Kristo nisulod sa labing balaang dapit. Wala. Wala. Sa ato pa, ang tema, wala katoy hakaw. Kung sabay akong gupon, wala katoy hakaw. Pero ang tema pa, sumala lang niya, aperting baruga. Pero sumala sa Biblia, sorry my love, Brother Paul Alima, nawag ko tayo mahim saan ni Brother Paul. Napliti ko tagwagi, napliti ko lamang taganihan ni Kisibog, mupauli ko nga, makaingon yung may payawala gastuhin. Kaya sumala sa Biblia, praise the Lord. Sumala sa Biblia, pero wala ay nakapawatuod, sumala sa Biblia. Samot na sa referensya. Ang resulta, ang iyang tema ni diferensya sa Biblia o referensya nga iyang gibasihan. Pagpaka na itong Ginoo, mga kaigsuonan. Pagpaka na itong Ginoo. Moingon ganit, nga sumalas Biblia sama sa korte according to these documents. Nago kay dokumento nga makapamatuod. Pag-prove sa imo nga gi-affirm. Pag-prove sa imo nga gi-testify. Aron, dunay kredito, dunay gibugaton sa mga tao ang imong pagpamatuod. Pero karon nga hapon, I conclude nga ang sumala sa Biblia o referensya ni Brother Paul Alima, we come to the conclusion nga dili sumala sa Biblia referensya ang iyang tema, kundi sumala lamang sa iyang kaugalingon. Higala, igsoon, nindot kayo ang atong pagtulokabildo karon. Ang akong Diyos makahimo sa bisan unsa pagkaluoya ang Diyos ni Paul Alima kay dili makahimo sa pagsulod 1844 sa labing balaang dapit dito sa langit ng Puloy-anan. Daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Dalaygon atong pasalamatan dayon. O karon ang last nga mohatag rebuttal atong igsoon affirmative side, Brother Paul sa Pablo Alima. Ang nahimo ragyod ni Mr. Bindilio mong pagbandilyo sa iyang sayop nga pagtuo. Iya ko nung ipabasa sa ako sa Biblia nga sayop ng 1844 nga nung basaho man ang sayop ng mga edaan. Giyon sa nako pag-prove nga kana sayop, gibasa nako ang Hebrew 9:12. But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood. Gipangutanan ako sa nakasabot ka ba og pulog entered? E-N-T-E-R-E-D.
Siya nakasabot. Unsa man ang pulong entered, musulod pa o nakasulod na? Nakasulod na. Sa ato pa, sayop lang imong 1844 pa ang pagsulod. Kaysa pagsulat ni ng Hebrew, nakasulod naman. Dahil ang imong sayop nga argumento, unsa man ang imong Diyos, Brad Paul, wa na day kahong nga mosulod sa 1844, o palihon po taka, unsa man po ng imong Diyos, di kabalo nga hinlo o nang hugaw? Ano mo gamit mga argumento? Na naghapramang ka anak, ang Diyos makahimo sa paghinlo bitang sa butang hugaw sa Levitikal law. Anong gamito po na 1844 pwede makasulod? Mahimo po na sa among Diyos. Pero ang imo lang sayop nga no, wala sa Biblia nga 1844 si Kristo misulod. Asa nagibasa? Gibasa ni anang selected message. Isa man ang libro. Libro ni Ellen G. White, gipangutana tahaganin na sa ato pagkanang 1844 di ay nga si Kristo misulod sa libro ran Ellen G. Basa, sa libro ran Ellen G. White. Angay ba din ang tuuhan ng libro ni Ellen G. White? Kanang inyong writer, angay ba din ang tuuhan? Dini sa iyang libro, so mag-iingon din usa sa maghigugma sa mga tao sulod sa 150 katuig sa kasaysayan sa Iglesia Adventista mao ang magtutukod niini si Ellen G. White. Si Ellen G. White nag-edad og siyam, gibuno siya sa dakong bato sa iyang ulo. O sa may resulta, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya basa. O imong gibasihan nga statement ka na maglabad ang ulo. Kanang imong 1844 nga giingon Ellen G. White, bunga na sa kalabad sa ulo. Kanang imong maestra gisupak yun ng Hebrew 9:12. Klaro niyo? But he did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place. Nakasulod na. Pero si Ellen G. White, 1844 pa pagsulod, asa man day miskala si Kristo. Naglaro-layo din ang imong Ginoo, Mr. Bendelio. Anong tuuha man nato na statement sa imong libro nga si Ellen G. White, nga gibuno man na sa bato sa ulo, maglabad man ang iyang ulog magbasa sa ato pa kining imong pagtulunan nga supak sa kamatuoran gitudlo sa Biblia, bunga na sa kalabad sa ulo sa imong maestra. Manang perting luuya gud ang taon ning atong kaigsuonang Sabadista, manang di gyud sila makasabot sa Biblia sa makonteksto niini ang ilang nagtukod sa ilang simbahan, maglabad ang ulo ug magbasa. Bunga sa pagkalabad sa ulo. Mao kana ang kamatuoran nga naguba gyud nato. Mao nang dili na mabasa sa Biblia ng 1844 kay sayop na ug mao nang atong prueba. Pero iya kong giingon nga basahon ko na ko sa Bible nga sayop ng 1844. Oy, sayop naman gani ipabasa pa nimo. Mao nang gani wa na sa Bible ka sayop na. Ang kontra kay nasa Biblia. He entered the most holy place. So kanang ilang Kristo nga mao pay pagsulod sa 1844, magduda da kung kinsa na Kristo. E daghan man nagpaka-Kristo. Mao na nga ang paghilot ni Ellen G. White sa ilang sayop nga pagtulunan kang 1844 gibasa nako sa America in Prophecy nga ang una daang teaching ana nga si Kristo mobalik sa yuta sa tuig 1844. Napalpak man ang ilang interpretation, naghimo sila bag-ong bersyon nga perting palpaka gihapon. Nganong mapalpak kay ang inyong gibasihan nga libro sinulat sa taong maglabad ang ulo kung magbasa. Ayong hapon o hinaot, dili maglabad ang atong ulo sa pagpaminaw sa kamatuoran, nagipabuhagay nato karon kahaponon. Dalaygon o pasalamatan nato ang Dios sa kadaugan sa kamatuoran. Palakpakan nato. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.